Hello Kuya Ken, itago mo na lang ang pangalan ko. Gusto ko lang i-share ang isang totoong kwento na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Nangyari ito noong 2023 sa dati kong BPO company sa Davao City. Di ko na lang sasabihin kung saan. Baka kasi konti lang ang nakakaalam at ayoko makasira ng imahe ng kumpanya. Pero totoo talaga ito. May isang agent, tawagin na lang natin siyang Agent P. Noong gabing yun, malakas ang ulan. Maaga siyang umalis mula Toril papuntang site para hindi siya malate sa 10 PM shift niya. Pero hindi siya nakarating. Habang tumatawid siya, nabangga siya ng truck, dead on the spot. Na-news pa nga ito, kumalat sa Facebook. Nakakagulat, nakakalungkot, pero ito ang nakakakilabot. Nung gabing yun din, may nagsabing nakita si Agent P sa office. Yung isa niyang teammate na hindi pa alam ang nangyari. Nakita raw si Agent P, basang-basa. Pumasok, umupo sa station niya at nag-login. Tinawag pa siya. "Uy, bakit ka wet? Wala ka bang payong?" Pero tahimik lang si Agent P. Umupo at nagbukas ng PC. Pagkalipas ng ilang minuto, tumayo at nagsabing, "Punta lang ako CR." Pero hindi na siya bumalik. Nag-alala ang teammate. Tinanong ang iba kung nakita nila si Agent P sa CR. Ang sagot ng isa, "Di mo pala alam? Patay na si Agent P. Nadisgrasya kanina habang papunta dito. Natulala siya." Pagtakbo niya pabalik sa station ni Agent P, basang-basa pa rin ang upuan. Naka-on ang computer, naka-login. Hindi sila makapaniwala, kaya pinasilip nila ang CCTV at doon nagsimula ang kababalaghan. Walang taong dumating, pero gumalaw ang upuan. Naka-login ang PC, walang tao sa footage. Hanggang ngayon, tahimik lang ang lahat. Ginawang chismis. Ayaw ng kumpanya na may makaalam. Pero kami, hinding-hindi na makakalimot. Hindi na chismis, hindi na biro. Ang multo ni Agent P bumabalik gabi-gabi, dala ang lagim ng pagkamatay niya. Hello guys, another day, another ghost story. Ang kwentong ating mapapakinggan ay karugtong ng kwento na The Office Seat Got Wet. Kung nagtataka kayo sa nangyari, ito ang kwento. Hello Kuya Ken, ako nga pala si Sev. Karugtong ito ng story na napublish yun na, titled The Office Seat That Got Wet. Yung kwento ng call center agent na si Agent P, taga Toril, Davao City. Naaksidente siya. Nabangga ng truck habang nagmamadali papasok ng trabaho. Rest in peace na sana, Agent P. Matapos ang insidente, mabilis na kumalat ang balita sa iba't ibang account ng site namin. Simula noon, wala lang naglalakas loob na umupo sa station na iniwan niya. Ilang buwan ang nakalipas, nagkaroon ng hiring. Pumasok ang bagong batch ng mga newbie. Isang araw, may isang bagong agent ang naupo sa mismong station ni Agent P. Wala namang kakaiba nung una. Pero nang mag-lunch break na, tumiretso ang newbie sa CR. Sa CR na yon, may isang malaking cubicle para sana sa PWD. Pero madalas ginagamit ng mga agents dahil bihira namang may pumapasok doon. Doon pumasok si newbie. Habang nasa loob siya, bigla niyang narinig may nag-flush ng toilet mula sa katabing cubicle. Nagtaka siya kasi closing shift na iyon at kakaunti na lang ang agent na nasa floor. Paglabas niya, dumiretso muna siya sa salamin para magtayos. Habang nagsusuklay siya, napansin niyang bumukas ang pinto ng huling cubicle. Doon na siya kinabahan kasi ang flash na narinig niya kanina ay mula lang sa tabi niya, hindi sa dulo. Dala ng kaba at kuryosidad, nilakasan niya ang loob. Dahan-dahan siyang sumilip sa loob ng cubicle. Laking gulat niya na makita niya, basang-basa, duguan ang ulo, at nakabaling ang isang braso na parang bali. Nanlilisik ang mga mata nito at tila nakatingin ng direkta sa kanya. Halos malaglag ang tuhod ng newbie. Napaatras siya at dali-daling tumakbo palabas ng CR. Kinabukasan, ikunento niya agad ang nakita niya sa amin. Ngunit matapos niyang maikwento,
Hindi na siya pumasok pa ulit ng 3 araw. At kalaunan, tuluyan na siyang nag-awol. Simula noon, lalo nang tumibay ang takot naming lahat. Hanggang ngayon, walang gustong umupo sa station ni Agent P. Maging ang restroom kung saan nakita ng newbie ang multo, iniiwasan na rin ng karamihan. Sa tuwing napapadaan kami sa production floor, ramdam namin parang may malamig na presensya ang nagmamasid na para bang hindi pa tuluyang matahimik si Agent P. Bago ang huling kwento, huwag nyo kalimutan mag-like at subscribe sa aming channel. Maaari nyo ding i-share ang inyong kwento sa aming Facebook page, Kuya Ken Takutan. Nasa description ang link. Hello guys! Another day, another ghost story. Kung natatandaan nyo sa na-upload nating video na multo sa basang upuan, akala natin doon na natapos ang kababalaghan. Pero hindi pa pala. Dahil may kasunod na mas nakakatakot. Isang multong hindi matahimik, isang presensyang naniningil. Hanggang ngayon. Hi Kuya Ken. Ako nga po pala ulit si Sev. Ang kwentong ito ay mula sa kaibigan ko na siya mismong nakaranas ng kakaibang pangyayari. Nagkaroon raw ng biglaang mass resignation sa account nila. Kaya nag-hiring agad ang kumpanya para sa bagong batch ng empleyado. Isa sa mga bagong na-hire ay isang babae na inassign sa dating station ni Agent P. Medyo kakaiba raw ang ugali nito. Madalas siyang tumatawa mag-isa at kapag may irate na customer sa call, pinapatulan niya mismo. Inisip lang ng mga ka-team niya na baka may anger issues lang talaga siya, kaya't binaliwala na lang nila. Isang gabi, nag-overtime ang kaibigan ko. Tahimik na ang production floor nang bigla niyang marinig na bumukas ang pinto ng mismong entrance ng production. Akala niya may maintenance na pumasok, pero wala namang tao. Ilang minuto ang lumipas, pumasok ang bagong babae. Paulit-ulit itong sinasabi, "Naniningil ako. Hustisya. Hustisya." Kinabahan ang kaibigan ko, kaya nagmadali siyang tapusin ang trabaho. Pagkatapos ng overtime, dumiretso siya sa locker area para kunin ang gamit. Doon, biglang bumukas ang isang locker sa dulo. Eksakto kung saan naroroon ang locker ni Agent P. Narinig niyang parang may kinukuhang gamit mula roon. Nang lakasan niya ang loob at silipin, nakita niya ang basang yapak na papalapit sa kanya. Paglingon niya, tumambad si Agent P. May malaking butas sa ulo. Baling-bali ang braso. Napasigaw siya at dali-daling tumakbo papuntang elevator. Pagpasok niya, imbis na pababa ang pinindot niya, umakyat ang elevator hanggang 8th floor. Isang palapag na under construction pa. Nagdasal na lang siya at isinara ang elevator. Pero biglang may kamay na humarang. Bumukas uli ang pinto at narinig niya sa mismong tenga niya ang malamig na bulong ni Agent P. "Gusto ko ng hustisya." Nang tuluyang makababa ang elevator sa ground floor, mabilis siyang tumakbo palabas ng building. Makalipas ang ilang buwan, na-promote ang kaibigan ko bilang QA. Ngunit humiling siya sa management na ilipat siya sa ibang account. Hindi na niya ipinaliwanag ang totoong dahilan at nagbigay lamang ng palusot. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung anong uri ng hustisya ang nais ni Agent P. Maraming salamat sa pakikinig at laging tandaan, sa Kuya Ken Takutan, tunay na kwento, tunay na kilabot. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel at i-share sa iba ang kilabot na hatid na ating bawat kwento. Maaari din kayong magbahagi ng iyong kwentong takutan sa aming Facebook page na Kuya Ken Takutan. Hanggang sa muli.